Hallelujah. Yes, Lord, this is our story. Salamat, Panginoon. Tayo po ay manalangin bago po tayo umawit. Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito. Minsan pa, tinako mo, Panginoon, sa lugar na ito. Bawat isa, Lord Jesus, Panginoon, anumang masumbungan yung kasalanan, karumihan, Lord, sa bawat isa na pwedeng mag-grip sa inyong banal na spirito. Patawarin niyo kami, Lord. Minsan pa, paging tapatin niyo kami, Panginoon, na lumapit sa iyong trono, Panginoon, sa gabing ito. Kayo mag-bless, kayo manguna. Minsan pa, igapos niyo, Panginoon, ang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. Binabalik namin papurit po salamat sa pangalan sa Kristo. Amen. Amen. Tayo po ay umawit ng masayang awit, mga kapatid. Let's sing the song, Glory to His Name. Sing
natin sa Wonderful, Wonderful. Oh, my heart sings today. Sing for joy and gladness. Jesus is mine. Vanishes my sadness. Guilt is gone. Peace is mine. It's like to a river. Jesus is wonderful, mighty to deliver. Yes, wonderful. Oh, wonderful, wonderful. Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Once a slave, now I'm free, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Now the sins of the past have been all forgiven, and my name is inscribed on the book of heaven. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Living here with my Lord in a holy union, day by day, all the way, holding sweet communion. Oh, what change grace hath brought in my lowly station, since my soul has received full and free salvation. Yes, Lord, you're wonderful. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Isa pa, wonderful. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Yes, Lord, you're the most wonderful, Panginoon. You're the most wonderful person, Panginoon. Aming buhay, Lord Jesus. Salamat. Minsan ba tayo mawit on the other side?
we are living in the promise for this day. Back to our origin, God has made a way. The bride has the final voice. The bride has the final voice, and she has turned on the west. Our victory is sure.
Walang kasiraan, Panginoon. Wala nang lumbay, wala nang lungkot, Lord. Wala nang problema, Panginoon. Pagkos, kasiyahan, Panginoon. Panginoon, joy, Lord. Joy overflowing, Panginoon. Sa lugar na yun, Panginoon, walang kasalanan. Walang karumihan, Lord Jesus. All is at peace, Panginoon. Kundi, Lord, perfect love, Lord Jesus. Ang maghahari, Panginoon, sa bawat isa. Lord, lahat, Panginoon, ng iyong hinirang, Panginoon. Lord, you will make sure, Panginoon, na makakarating, Panginoon, sa stature, Panginoon, ang perfect love. Oh Lord, minsan pa tayo po ay yumukot manalangin, Lord Jesus. Minsan pa, tulad ng inawit namin, Panginoon. Oh Lord, sa kabilang buhay, Panginoon, sa kabilang banda, Panginoon, sa kabilang dimension, Panginoon, na iyong inilaan sa iyong mga hinirang, sa iyong mga anak. Naroon kaya kami, Lord Jesus. Kami lang, Panginoon, ang makakasagot noon, Panginoon. At ikaw, Lord Jesus, Panginoon. Lord, isa tong Panginoon. Isa kami sa iyong mga tinawag, Panginoon. Lord, more than your calling, Panginoon, there's a deeper, Panginoon, purpose for our life, Lord. For you have chosen us, Lord Jesus, before the foundation of the world, Lord Jesus. Binigay mo, Panginoon, yung kapahayagan, Panginoon, sa huling panahon, Lord Jesus. Malaman namin ang mga bagay na ito, Lord Jesus. Hindi para, Lord, may paglaki, Panginoon, na mas madami kaming alam, Panginoon, sa sanlibutan. But, Lord, to manifest your word, Lord Jesus. Lord, to manifest your word, Lord, to manifest the power, Lord Jesus. San pa, Lord, ano man, Panginoon, ang sagabal, Lord Jesus, ano man, Panginoon, ang humaharang, Panginoon, para mag-manifest, Panginoon, ang supernatural, Lord, sa aming mga buhay. Lord, kayong mag-alis, Panginoon. Tulungan niyo kami sa aming mga kahinaan, Lord Jesus. Minsan pa, Panginoon, buksan niyo, Panginoon, Lord, ang langit, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon. Lord, makibaka, Panginoon, sa aming araw-araw, Lord Jesus. Lord, we're praying, Panginoon, na muli, Lord, sa gabing ito, sa service na ito, kayong maitaas, Lord Jesus. Kayong manguna, Panginoon. Hipuin niyo, Lord, ang speak, Lord, sa gabing ito. Panginoon, kayong magsalita. Gawin niyo lang siyang, Panginoon, mikropono, Panginoon. Bagkus, Panginoon. Nawa, i-anoint niyo, Lord, every word will come out of His mouth, Lord Jesus. Panginoon, wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. So, Lord, ikaw ang pangunahin naming guest, Lord Jesus, sa gabing ito, Panginoon. Nawa, hindi ka namin mag-grip, Panginoon. Kung nag-grip ka man namin, Lord Jesus, patawarin mo kami. Minsan pa, Lord. Lord, you're welcome, Panginoon, sa kalagitnaan namin, Lord Jesus. Tulungan niyo kami minsan pa. Kayong maghari, kayong manguna, Panginoon. Binabalik namin papurit pasalamat sa pangalan ng Hesus Kristo. Amen. Kayo po ay makaupo na, mga kapatid. Tayo po ay darako na sa isa pang parte ng ating gawain. Sino man po ang may Brother Jonathan. Amen. Purihin ang Panginoon. Tuloy na ako ay na-bless sa awitan kanina, kapatid. I really felt the presence of God and the Lord. Nice kong magaling ng awitin sa Panginoon. Nice kong awitin ng sabing maglilingkod, isusuko ang lahat. Amen. Hallelujah. Dahil ilang talagang dapat natin gawin, mga kapatid, ay maglingkod sa Panginoon at isuko ang lahat sa Kanya. Amen. Walang, and with no reservations. Hallelujah. Sa Kanya lamang.
hindi sa panganib, buhay ko'y kanyang iyakan. Kaya't pagniling ko, isusuko ang lahat. Sa kanya nananakawan, umibig ng tapat, susunod anumang maging kalagayan. Mamumuhay sa kanyang kalooban, kaya't maglilingkod, isusuko ang lahat. Sa kanya nanangako, hallelujah, umibig ng tapat, sunod anumang maging kalagayan. Mamumuhay sa kanyang kalooban, mamumuhay sa kanyang kalooban. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Binalik ko, Lord. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ang papurihan sa awiting iyon. Sino pa po ang may Brother Jordan? Shalom po mga kapatid. Nais ko pong maghandog ng awit para sa ating Panginoon na pinamagatan na wounded but still a soldier. Amen. At bago ko po awitin ng awit na ito, ay kung titingnan po yung lyrics nito, ito'y parang nakita ko yung aking sarili dito mga kapatid. Dahil sa mga nagdaang araw, nagdaang linggo ay nagkaroon nga kami ng family problem mga kapatid. And then, ilang gabi akong pinayak ng Panginoon na dumating na problema sa amin. Pero ganun pa man, ay lagi niya kaming sinasamahan. Ilang mga baril yung binato sa amin or binaril kami ng mga kaaway. But natili po akong nakatayo sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. To an army, gave me the sword of this world to fight. So I went out front lines, gave my all and fought with all my might. Somewhere in the field I took a hit. The heavy blow brought my spirit low, but I would never quit. I've been wounded, but I'm still a soldier.
Sometimes in my mind I struggle still, but He's healed me. I'm ready to carry out His will. I've been wounded, but I'm still a soldier. The battle took its toll on me, but never on my soul. Standing ever with my Lord until the war is over. I've been wounded, but I'm still a soldier. Onward, Christian soldier, marching as the one. With the blood of Jesus, going on before. Hallelujah. Dead, but I'm still a soldier. The battle took its toll on me, but never on my soul. Standing ever with my Lord until the war is over. I've been wounded, but I'm still a soldier. I've been wounded, but I'm still a soldier. The battle took its toll on me, but never on my soul. Standing ever with my Lord until the war is over. I've been wounded, but I'm still a soldier. I've been wounded, but I'm still a soldier. To God be all the glory. Amen. Amen. Hallelujah. Diyos mapapurihan. Totoo. Marami tayong mga sugat, but the Lord is our healer. Hindi lang sa ating katawan, pati sa ating spirit and soul. Tayo po ay papatuloy na mga kapatid sa next part ng ating gawain. Tayo po ay umawit ng give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given
manalangin. Natawagan ko si Brother Sean na siya manalangin ng ating offering. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Diyos na dakila, mga kapangyarihan sa lahat. Panginoon, narito po ang mga tithes and offering. Panginoon, basbasan niyo po ito at magamit lamang po sa inyong dakilang pangalan, Panginoon, ang mga nalikom na ito. Pagpalain niyo po ang mga hanap buhay at business ng mga bawat isa, Panginoon. Sa iyo lamang po kami umaasa sa gabing ito, Panginoon. Itago niyo yung lingkod sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw ang aming makita sa gabing ito. Salamat po sa lahat, Panginoon, sa tayong pangalan ng Apo ng Kristo. Amen. Amen. At bago po natin tawagin ang ating tagapagsalita sa gabing ito, tayo po'y umawit. Consume me, Lord, with the fire of your Spirit. Yes, Lord. Consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by you. Minsan pa, consume me, Lord. Consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me use, Lord, by minsan pa, mga kapatid, tinatawagan ko na ang tagapagsalita sa kapatid. Consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Consume me, Lord, make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life? Let me be used, Lord, God. Let your word be born in the manger of our heart. Let your word be born in the manger of my heart. Oh, let it live in me. Let it start. Live inside this house of clay and mold me every day. So let your word be born in the manger of my heart. Oh, let your word be born in the manger of my heart. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y dumako na sa ating panalangin para sa ating pagbukas ng scripture. Humingi tayo ng gabay at patnubay sa may akda ng salita. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Isa po itong oportunidad muli na makatagpo ka namin mula sa anyo ng awitan, sa anyo ng panalangin, Panginoon, maging, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita. Hindi mo binibigo ang iyong anak, ang iyong nobya, Panginoon, na
kung saan patuloy mong binubusog ng iyong presensya, Panginoon. Salamat, Lord. Nawa ang gawain na ito, patnubayan niyo po at patuloy niyo pong ipakilos ang iyong banal na presensya. Hayaan po na kumilos ang presensyang ito mula dito sa unahan, dumaloy hanggang sa likuran, at maabot din ito ang mga nasa live stream sa gabing ito. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po kami na makaabot sa iyong sakdal na kalooban. Hayaan mo, Lord, na kumilos ka at mabusog kami ng iyong mga salita. Magpakahayag ka sa gabing ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. At sa hindi pagpapakatagal, tayo po ay magbubukas na ng ating scriptures at sa gabing ito. Amen. At hinimok ko po ang bawat isa na ibigay ang kanilang undivided attention sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Mula sa pagbasa natin ng scripture na ito, ay huwag niyo pong kakalimutan ang teksto natin sapagkat diyan tayo hahango ng ating text ng ating subject sa gabing ito. Amen. At tayo po ay magpatianod sa presensya ng ating Panginoon sa gabing ito. Sa Ezekiel chapter 1 verse 28. Ezekiel chapter 1 verse 28 sa Tagalog muna at mamaya basahin natin sa Tagalog, sa English. Sabi dito, kung paano ang anyo ng bahaghari na nasa alapaap sa kaarawan ng ulan, gayon ang anyo ng kinang sa palibot. Ito ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon. At nang aking makita, ako'y nasubasob at aking narinig ang tinig ng isang nagsasalita. Sa English version, ganito po ang sabi. As the appearance of the bow, which is rainbow, no? The bow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell upon my face, and I heard a voice of one that spake. May the Lord add His blessings from the reading of His word. You may now be seated. Amen. Isang mapagpalang gabi po muli sa pangalan ng ating Panginoon sa bawat isa. Amen. Sa katunayan, kami po ay pinagpala sa gawain noong nakaraang linggo sa Bulacan Church Anniversary kasama si Pastor June Rance at kami po ang magpartner ng umagang gawain. No, dalawa po kaming nangaral ng umaga and then sa hapon naman ay si Pastor Renato at si Pastor Fedemar ng Japan. At nakakatuwa dahil sobrang nagparamdam ang presensya ng Panginoon sa dakong iyon. And then pinapaabot ng Church ng Bulacan ang pasasalamat mula sa kanila patungo dito. Amen. At kahit na ganoon pa man ay mayroong something pa rin sa puso ko na parang sa puzzle, parang mayroong maliit na bahagi na may pagkamis, no? Dahil alam nyo, ito pa rin naman ang ating home church, no? Pagka ako po ay naaalis at mayroong mission na kailangan isa katuparan sa araw ng linggo, amen, yung kagalakan na nandito sa home church ay hindi mo makikita sa ibang church eh. So, kaya ganun pa man, sabi ko nga kahit isang linggo lang nakakamiss na makasama ang bawat kapatid at ang presensya ng Panginoon sa dakong ito pag-araw ng gawain. Ganun pa man, hindi po kami pinagkulang ng Panginoon sa gawain yon at sabi ko nga talagang yung presensya ay patuloy na umaapaw hanggang sa aming pag-uwi at hanggang ngayon ay dala-dala namin ang kagalakan na yon. Alright, so palakpakan natin ng Panginoon sa gabing ito. Praise the Lord. So, inayayaan ko din yung mga kapatid natin na nasa loob ng bahay na kung wala man tayong inaalaga ang bata ay pumarita tayo sa bulwagan at sama-sama tayong manginain ng spiritual na pagkain sa gabing ito. Tayo po ay magtatalakay ng ating itong pinamagatan na sinend ko na po sa GC kanina para maisama nyo po sa panalangin sapagkat ang Diyos ang siyang naghahayag ng mga bagay-bagay.
At ito ay ang may pamagat na bride is the mystery of revealed. Bride is the mystery of Christ revealed. Mas familiar po tayo sa paksa ni Brother Branham na uh, Christ is the mystery of God revealed. So, nung nahayag ang pagka-Diyos, ay nahayag din si Kristo. So, ngayon, dahil tapos na yon, nahayag na si Kristo, ay kailangan merong mahayag mula kay Kristo naman. Nung nahayag ang Diyos, lumitaw si Kristo. Dapat, kapag mahayag itong si Kristo, dapat meron ding lumitaw. At yan yung ating pag-uusapan. At yan ang ating paksa na ang bride ay is the mystery of Christ revealed. At meron po itong subtitle na The Glory of the Lord. So, hindi po tayo magpapakatagal. Nais ko nang dumiretso sa isang tanong o gusto kong simulan ito sa isang tanong na ano ba ang nagawa ng mensahe na ito sa isang tao? O ano ba ang ginagawa ng mensahe na ito, end time message, sa isang tao? Meron po kasing tatlong klase ng tao or tatlong tao na nakinig ng mensaheng ito. Same source of message, same prophet, parehong-pareho ng message, end time message ang pinakinggan ng tatlong tao na ito. At yung isa, ang sabi niya, nahayag sa akin na ako ay isang uwak. Yun ang revelation na dumating sa kanya matapos niyang mapakinggan ang mensaheng ito. And then, yung pangalawang tao, sabi niya, nung napakinggan ko naman ang mensahe, naintindihan ko na ako pala ay isang manok. So, yun ang revelation sa kanya. Pero iba itong pangatlong tao. Dahil nung na-revealed sa kanyang mensahe, naintindihan niya na siya ay kagaya ng isang agila. So, meaning to say, ang mensahe ay iisa lang yan. Iisang sangkap, iisang pinanggalingan, iisang mensaheng ating pinapakinggan. Pero depende sa tao kung ano ang pakilala sa kanya nito. So, depende sa mensahe o kumbaga, depende sa tao kung paano siya ginagawa nito ng mensahe sa kanya. Kumbaga, sa pamamagitan ng mensahe na ito, nare-reveal kung sino siya. Alright? So, kaya ang tanong dito, ano ba ang na-reveal sa atin kung sino tayo at ano tayo matapos nating masaksihan ang mensahe? Okay? So now, may bubuksan muna akong scripture, a very common Bible verse, very, very familiar. Sabi nga ng iba, gasgas ng Bible scripture na ito. Pero, ito po ay sinasabi nila na puso ng Biblia. Ano yan? Meron bang makasagot? Anong scripture yan? Familiar? Kahit sa denomination, gamit na gamit ito. Ayan, very good, sister. May plus points ka dito, ha? Okay. So, John 3:16, very common, no? Pero alam niyo ba, merong revelation sa likod ng mga letrang iyan. Alright? So, nabasahin nga natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ito po ay ilang beses ko nang nabanggit dito actually, pero kailangan ko lang ulitin ito to build my foundation in our topic tonight. Alright, so now, ito po ay gamit na ng denomination. Gusto ko pong sabihin sa inyo, yung unang sentence dyan ay, kung ating papansinin, na ang sabi, for God so loved the world. Ibig sabihin, hindi lang ito basta pagmamahal, kundi so love. Sobrang pagmamahal ito ng Diyos sa buong sanglibutan. Walang pinili ang Diyos. Sa pagmamahal na to, lahat to, buong sanglibutan ang tinutukoy niya dito. The world. Alright? Walang sino-sino ang pagmamahal ng Diyos, lahat yan. Kaya nga sa pagmamahal niya na yan, ay nagawa niyang ibigay ang bugtong niyang anak. Pero dito tayo, magkakaroon ng parang paghahati. No?
bakit ko nasabing sobrang pagmamahal ng Diyos? Kasi nga, yung impyerno, hindi naman yan ginawa para sa tao. No? Ayaw ng Panginoon na ang tao ay mapa-impyerno. Kaya lang yung tao ang pumipili na siya ay mapunta doon base sa kanyang gawa. Nasusundan niyo ako so far? Amen. Now, pero dahil nga sa pagmamahal ng Diyos, gumagawa ng paraan ng Diyos. Kaya sa kasunod na talata, at sa kasunod na sentence, meron dito na magkakaroon ng diferensya. Kasi nga, whosoever, kung sino lamang ang nanampalataya at naniwala ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon. Alright? So now, meaning, yan po ay gamit na ng denomination, ng mga Christians. Sa buong daigdig na ito, sa dami-dami ng relihiyon, gamit na gamit po yan. Pero sa katunayan, kaya pala ganun is dahil nagmamanifest ito sa kanila. Now, pero gusto ko pong sabihin sa inyo, ang scripture na ito for general, John 3:16. Meron kasing specific for the bride. Alright? So, yan po yung nakalagay sa Revelation chapter 22, verse 17. Kaya gusto ko pong kunin ng inyong undivided attention dahil na-lead po tayo ng Panginoon na magbigay ng kaunting pagtuturo sa gabing ito. Alright, kasi siguro masyado na tayong napupukpok ng church order, no? So, napakaganda po niyan na napapaalalahanan tayo. So, isang bagay na na-reveal sa atin habang tayo nag-study ay paunawa sa atin na napakahalaga ng ating katayuan bilang isang nobya. Now, Revelation chapter 22, verse 17, ito po ay, ano sabi niya dito? And the Spirit and the bride. Sino yung Spirit? Capital S, which is our Lord Jesus Christ. Sinong kasama niya? Yung bride. Alright? So, itong dalawa na ito, yung kings and queen, ay nagsasabing, come. And let him that heareth say, come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. So, pumasok na naman yung word na whosoever will. Alright? So, gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi bride ang sinasabi diyan sa whosoever will. Hindi bride yung sinasabi doon na yung kung sino man. Dahil hindi bilong doon ng bride sa whosoever will. Saan angkop yung bride? Ito po ang kapahayagan ng mensahe. Ang nobya ni Kristo ay hindi nagkaroon ng everlasting love nung siya ay tumanggap. Ang mensahe ito ay hindi ka bibigyan ng kaligtasan. Ang mensaheng ito para sa nobya ay hindi siya bibigyan ng everlasting life. Bakit ganun, brother? Okay, ganito po yan. Ang mensaheng ito ay hindi ka binigyan ng kaligtasan dahil ang mensaheng ito ay nagpa-realize lang sa iyo na ikaw ay meron ng kaligtasan before the foundation of the world. Hallelujah. So, ginagawa lang ng mensaheng ito, pinapakilala ka lang niya at pinapaalala niya lang sa iyo na ikaw ay bahagi na ng walang hanggang buhay bago pa magsimula ang oras. Yan ang ginagawa ng mensahe sa bride. Hindi dahil sa pinili mo na maging nobya, mali. Kasi ang bride, nung siya ay may amnesia pa, gusto pong sabihin sa inyo, siya po ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa. No? Sino mag-aakala na ikaw na masama ka? Nandito ka ngayon. Hindi mo ginawang maayos ang buhay mo. Hindi mo kayang mahalin ng Diyos. No? Minahal natin ng Diyos because He first loved us. Unang nagmahal ang Diyos sa atin kung kaya nagawa natin siyang mahalin. So therefore, yung pagmamahal na yan, ang siyang nag-udyok sa atin na maalala, ako pala ay bahagi ng plano ng Diyos bago pang lahat. Kaya nga kinakanta natin, I remember the joy. I remember the peace. I remember the worship there.
Anong sunod? Diyan na ako lagi na Sister Ella kasi hindi pinost yung Di ba? Tignan nyo yung stanza. Hindi ko rin alam Job, when the sons of God shouted for joy, and the morning star sang their happy song, or sing their happy song. No? Bago pa daw ang lahat, umaawit na siya doon. So, ganyan ginawa tayo ng mensaheng ito. Pinaalala lang kung sino tayo. Therefore, pinaalala lang kung sino ang nobya. Therefore, ang nobya ngayon ay nakaalala na. Oh, I remember the joy. I remember the peace there. You see? Now, so, mga kapatid, kasi nga tayo, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Si Lord ang siyang may kakayanan yan. So, now, ang sabi ng mensahe ganito, many of the questions here on, will the bride, will the church end? Tuldok. You can't divide what they are. No? The bride is the elected of God. Dito in-emphasize ng prophet na yung nobya ay elected ng Diyos. Alright? The church goes through, pero ang church ay goes through, period. That's the one it says, sila yung sinasabi na, whosoever will, let him come. Yun yung church. But the bride is the elected of God. Pero yung nobya pala ay elected ng Diyos. Alright. So meron na akong resibo. Pangalawa, ang sabi niya, but God has a sure cure now. Ibang message naman ito. Ang Diyos, nabasa ko na ito dati dito, mga kapatid, pero sabi ko nga, foundation lang itong ginagawa natin ngayon. But God has a sure cure now. Meron ng siguradong kagamutan sa sangkatauhan. And you don't have to guess. It will help everybody because whosoever will may come and take from the waters of life freely, it won't help one and kill another, for it will help all. So ganito yan. Ang Diyos kasi, para siya ay maging right judge, ay kailangan niya munang ipangaral ang gospel sa buong kinapal. Sa anumang paraan, si Lord nakakalam sa iba't ibang kaparaanan. No, mamaya later on, marireveal din yan kung paano nga naman na ipapahayag ang gospel maging sa huling panahon natin na ito. Now, so therefore, mga kapatid, pagdating ng white throne judgment, hindi pwedeng sabihin ng tao, hindi ko napakinggan ng mensahe. No? Kasi nga, ang sabi dito ng mensahe, ang Diyos ay nagpadala na ng siguradong gamot sa lahat ng nagkasala. Kaya sinabi niya dito, it won't help one, hindi niya tutulungan yung isa, tapos yung isa, pababayaan niya, hindi ganon. Hindi porket nag-elect siya, ay pababayaan niya na yung hindi elected. Yun ang punto ng mensaheng ito. Kaya nagbigay siya ng sure cure now, because God so loved the world. Alright, so sana nagkakaroon na ng mas magandang interpretation ang John 3:16 na yan. Now, sabi niya dito, it will help all. Lahat tutulungan niya, maging ang hindi elected. No? Sabi niya, whosoever will may come. All unbelievers are invited. Kita nyo, hindi naman ang ini-invite dyan yung elected. Hindi ini-invite dyan yung believers. Unbeliever ang mga ini-invite. Dahil nga sila nga ay hindi paligtas. That they might wash themselves and be inoculated from their unbelief. It's a sure cure. Kaya lang, whosoever, maliban lamang kung tatanggapin nila itong alok na ito. Alright. Pero yung elected, sabi nga kanina, ay sure na yon dahil siya ay elected. Hindi niya pinili, hindi niya gugustuhin magsimba, kundi dahil pinarealize sa kanya ng Diyos na kung sino siya, kaya nagagawa niya ngayon yung mga bagay na tama at sakdal na kalooban ng Diyos. Alright. So, sabi niya message, the predestinated is the only one that's considered in redemption. No? So dito mga kapatid, mas binigyan linaw niya yung katubusan o yung dugo na yun na napako. No? Na ito lamang pala ay specific or ginawa ng Diyos ito
only that's considered in predestination, yung alin, yung redemption, yung predestinated. No? People might be making like think they are. Kasi nga, bakit? Kasi nga, gamit nila itong John 3:16 eh. Kaya tuloy, kala nila sila na yung at lahat. Pero nga dahil nga sa mali ang sekta at denominasyon kinabibilangan nila, kahit na nararamdaman nila yung presensya, alam nyo, ligtas pa rin naman yan sila, pero sa ibang kaparaanan nga lang. Alright? Sinabi ng mensayan, pero hindi tayo dyan dadaloy, mga kapatid. So as long as nagiging tapat sila doon sa salita at sa pananampalatayang kinakaaniban nila at alam nila na tama, sila ay maliligtas. Kaya lang sa paraan na hindi sa dugo ni Kristo. Dahil ang dugo ni Kristo daw ay para lamang sa predestinated. So maliligtas lamang sila sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo. Alright, sana malinaw ito sa atin, mga kapatid. Bakit? Bakit ang predestinated ay only considered in redemption? Bakit ganon? Kasi nga, the redeemed, because the very word redeem means to bring back. Alright? The redeem is something. To redeem anything is to bring it back to its original place. So it's only predestinated will be brought back because the others didn't come from there. Bring back. So ang redemption ay binabalik lamang tayo kung saan tayo galing. Hindi tayo binibigyan ng kaligtasan, hindi tayo binibigyan ng walang hanggang buhay, kundi talagang meron na tayo nito dahil lang sa redemption na ibabalik tayo doon sa alaalang yon. Na bahagi talaga tayo ng ating Panginoon before the foundation of the world. So now, na-build ng ating foundation, isa pang foundation, bago mangaral si Jesus, sa panahon niya, ay may mga una nang nangaral at nagtayo ng mga sekta at relihiyon. Alam niyo ba yan? Kaya nandyan yung Pariseo, Sadduceo, so and so forth. Na? So, dahil doon, nung pumutok na yung ministry ni Jesus Christ, when He was 30 years old, siya ay pinakilala niya ang sarili niya na siya ay ang pinto. I am the door, sabi niya. Nasusundan niyo ako, mga kapatid? Kung bakit sinabi niya rin, my sheep hear my voice, kasi kahit na nasaan ka mang sektang denominasyon ka, basta nagsalita ang tunay na pastor, which is ang Panginoon, na siyang pinto din naman, ay lalabas at lalabas ang mga tupang iyon dahil, amen, my sheep hear my voice. Napapakinggan ng tupa ang tinig ng kanilang shepherd. Alright. So, okay tayo doon. Ang pinto ay ang ating Panginoon. Okay. So, Revelations chapter 21, verse 9. And there came unto me one of the 7 angels, which had the 7 vials full of the 7 last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will show you the bride, the Lamb's wife. So dito, mga kapatid, si John the Divine, o sa John the Beloved, ay, alam natin ito, familiar na ito sa atin, siya ay nagkaroon ng vision o pangitain at nailipat siya sa isang dimensyon na kung saan nakakausap niya ang anghel ng Panginoon at sabi niya sa kanya, halika dito, John. Ipapakita ko sa iyo ang bride. So, ang mensaheng ito, natin ngayong gabi, ay pinapakilala lang tayo at nilalantad lang tayo ng gusto because ang ating topic, the bride is the mystery of Christ revealed. Alright? So, hindi tayo lalayo dyan. So, susundan lang natin kung paano pinakita ng anghel kay John yung bride. Okay? So, pinakita ng anghel kay John, yung bride, sabi niya, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang nobya na asawa ng kordero. At alam niyo kung anong ginawa sa verse 10, tignan niyo. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Nung pinakita sa kanya ng anghel, akala ko ba bride yung ipapakita mo? Ano naman to? Bundok naman ito. Kasi ano yan
great and high mountain. You see? At syudad, pinakita rin sa kanya. Pero tignan niyo yung verse 11. Having the glory of God. Merong kaluwalhatian ng Diyos. And her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. Now, bakit kaya nung sinabi ng anghel na ipapakita ko sa iyo ang bride, at dinala siya sa kaitasan, at pinakita sa kanya ay isang bundok? Ano yung connect nun? No? Gusto ko pang ipasabi pa muli sa inyo na ang ating subtitle pala is The Glory of the Lord. No? Now, pansinin lang natin yung verse 11, sabi niya, having the glory of the Lord. Yung mountain at yung new city, Jerusalem, and then nakita niya merong kaluwalhatian ng Diyos. Now, alright, pause muna tayo dyan. Talon muli tayo sa Lucas chapter 9, verse 28. Mamaya babalikan natin yan. Ang sabi niya, at nangyari nang makaraan ang mga 8 araw pagkatapos ng mga pananalitang ito. Lucas 9:28, okay na? Okay, 8 araw pagkatapos ng pananalitang ito ay isinama niya si Pedro, Juan, Santiago at umahon sa bundok upang manalangin. Isang bundok muli. Samantalang siya'y nananalangin, ay nabago ang anyo ng kanyang muka. Okay. Ano ito? Ito yung Mount of Transfiguration. Alright. So, doon, nung nananalangin siya, ang Diyos daw ay nabago yung kanyang muka, yung appearance niya. At ang kanyang damit ay pumuti at nakakasilaw na parang tila may ilaw. At narito, may 2 lalaki na nakikipag-usap sa kanya. Biglang nagkaroon ng lalaking 2 na ang ito ay si Moses at si Elias. Moses and Elijah na napakitang having the glory of the Lord. Napakitang may kaluwalhatian na nangag-uusap tungkol sa kanyang pagkamatay na malapit niyang ganapin sa city, Jerusalem. Now, nung nabago ang mukha ni Jesus, balikan lang natin, yung damit niya pumuti, at merong parang ilaw na umilaw. Tapos nung tumingin si Pedro, John and James, merong biglang parang may kausap si Lord. Sasummarize ko lang uli. At yun ay si Moses and Elijah. Nag-appeared sila, ano yung dala nila? The glory of the Lord. Nagpakita silang may kaluwalhatian. Now, si Moses, sabi ni Brother Branham, at Elijah ay tipo ng bride. Sa pag-akyat nila ng bundok, tila nakita nila yung tipo ng bride na merong kaluwalhatian ng Diyos. Nasusundan niyo ako so far? Kasi nga, si Moses and Elijah ay tipo ng bride. Bakit kamo? Dahil ang sabi ng mensahe, si Moses ay namatay, alright? Pero tinago yung kanyang bangkay. Gusto ngang kunin ng Satanas yan Di ba? Pero, sinave ito ng Panginoon. Alright? Ano yung tipo nito? Ito yung nobyang mga unang nangamatay kay Kristo. Kahit pala nangamatay na gustong kunin yung bangkay ng serpente, ng kaaway itong mga mananampalatayang ito. Pero dahil nga tipo ni Moses ang bride, iniligtas ng Panginoon yung katawan niya na yon. Kaya hindi matagpuan yung katawan ni Moses Naintindihan niyo mga kapatid? Dahil someday bubuhayin yan. Hallelujah. At yan ang tipo ng bride na nangaunang nangamatay kay Kristo. And then si Elijah ay tipo na mga nangatirang nabubuhay kay Kristo. Na na ni-rapture nung siya'y nabubuhay. Di ba? So therefore mga kapatid, hallelujah, ang dalawang ito ay tipo ng kabuuan ng nobya na daw, nung nakita niya ito, mayroong kaluwalhatian sa pag-akyat nila ng bundok. Nakita natin mga kapatid, ang pinapakita ng mensaheng ito. Hallelujah. So now, sundan na natin ito mga kapatid habang ating dinadaluyan at pinapakita ang nobya na ating pinapangusap sa gabing ito. Now, balikan natin ang ating teksto. Sa Ezekiel chapter 1, verse 28. Ang sabi dito, kung paano ang anyo ng bahaghari
na nasa alapaap sa kaarawan ng ulan, gayon ang anyo ng kinang sa palibot. Alright. So ito ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ano daw? Yung bahagari na nasa alapaap sa kaarawan ng gayon ang anyo ng kinang na palibot. Ito daw yung kaluwalhatian ng Panginoon. At nang aking makita, ako'y nasubasob. Okay. So now, sa English kasi sabi niya, this was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. So ito yung anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kung ating mapapansin mga kapatid, nung pinakita ng Diyos ang kanyang countenance or appearance, no, kay Ezekiel dito sa verse na ito, ay para bagang katulad ito ng Revelations chapter 4, kung papaanong pinakita ng anghel kay John yung appearance, no, doon sa kaitaasan. Basahin nga natin ang Revelations chapter 4. Alright, so nabasa na natin ang Ezekiel, no? Huwag niyong kalimutan yung mga katagang binanggit doon sa Ezekiel. Now, sabi doon, naintindihan natin ito, unang kataga pa lang after this. Ano yung laman ng after this, mga kapatid? Message believer tayo, alam na natin ito, hindi ko na masyadong i-emphasize, pero papaalala ko lang mga kapatid. Ang Revelations chapter 1, 2, 3 kasi ay naglalaman ng 7 church ages. Lahat po yan nakapaloob yung mga kapahayagan ng 7 iglesyang kapanahunan hanggang verse chapter 3. Pagdating ng chapter 4, after this, matapos mahayag yung 7 na yon, ay ano? After this, ito na yon yung sinasabi ng mensahe. Now, after this, I look, and behold, a door was opened in heaven. Nakita niya, merong isang pinto, a door. Naalala niyo yung pinag-usapan natin about sa door kanina? Okay, so kaya ako nagda-drop ng mga ano kanina dahil pipick upin natin yan ngayon. Behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was it were a trumpet talking with me, which said, Come up hither, and I will show you things which must be hereafter. And immediately I was in the spirit, and behold, a throne. Nakita niya sa bukas na pinto, sa kalangitan ay merong isang trono, was set in heaven, and one sat on the throne. And he sat was to look upon like a jasper and sardine stone. Meaning mga kapatid, yung jasper ay pasimula. Kasi merong 12 bato. Alright? Ang simula ay jasper at yung huli ay, ang sabi niya, jasper and sardine. Hindi yan yung 555, no? Sardius, kumbaga, yan. Sardius stone. So, kumikinang, no? Yan po ay tipo ng 12 tribes. But, ating tignan lang yung ibang mga simbolo dito, mga kapatid. And there was a rainbow round. Yon, yung rainbow, titignan natin yan. About the throne, in sight like unto an emerald. Now, sa verse 1, kung mapapansin po ninyo, merong nakalagay, Behold, a door was opened in heaven. Alright. So, itong pangungusap na ito, mga kapatid, ay prophecy ito sa panahon pa ng Philadelphia. Ika-6 na kapanahunan ng iglesia. Alright, sige, basahin natin para hindi ako nakakalimot. Verse 7. Revelation chapter 3, verse 7. And the angel of the church in Philadelphia write, In these things, he that is holy, is that true, key of David, open and no man shut, and shut and no man open. Dito sa verse 8, I know thy works, behold, I have set before you an open door, and no man can shut it, for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Now, sabi sa panahon ng Philadelphia, ang sabi, I have set before you. It means sa harapan, sa unahan. Or meaning, pagkatapos ng Philadelphia, no, may isang pintuang bukas na wala nang makakapagsara nito. Kasi nga, sa panahon ng Philadelphia, ito po ay prophecy.
Sabi, sa harapan mo, set before you ay merong mabubuksang pinto. Alright, nasusundan niyo ako so far? Okay, so kailan ang katuparan nito? Kailan mangyayari yung open door? Magsisimula sa harapan ng panahon ng Philadelphia, which is saan? Walang iba kundi sa panahon ng Laodicea. O yan. Now, sino ba yung pintuan na ito? Sino kanina? Si Kristo. Amen. So now, sheep, hear my voice. Now, alam nyo ba, bago dumating yung Laodicea, nung nabuksan muli yung panahon ng Reformation, dahil namatay nga yung church, and then binubuhay muli ito, nung dumating ang mensahe kay Martin Luther, paikliin na natin, nung namatay si Martin Luther, nagsilitawan ngayon yung mga iba't ibang denominasyon muli. Lumitaw yung Lutheran, di ba? And then, dumating ngayon si John Wesley para i-restore muli. Pero nung namatay si John Wesley, lumitaw yung Wesleyan, hanggang dyan na yung Methodist, so and so forth, na mga denomination. No? So anong gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid? Bago pa dumating yung purong mensahe, meron ng mga nauna. Si Jesus Christ, nung siya'y nabuhay, bago pumutok ang kanyang mensahe, meron ng mga nauna nagsitayo ng iba't ibang relihiyon. Alright, so dito, pagputok ng mensahe sa Laodicea, mga kapatid, meron ng, pintong nabuksan. Hallelujah. Nung panahon ni Jesus Christ, nung mga tao na yon, nung pagkagamit sa ministry ni Jesus Christ, biglang lumitaw ang pintuan ng sabi niya, ako ang pintuan. Dito sa panahon natin na ito, hallelujah, pagkatapos ng Wesleyan, Lutheran, Methodist, so and so forth, mga kapatid sa Laodicea, lumapag ang tunay na mensahe. Amen. Ang sinabi, I will show you, behold, there was an open door. Alright. So, kaya pagdating sa Revelations chapter 4, yung open door ay wala na sa lupa. Bakit? Kasi si Kristo yun eh. Alright? Kaya, after ng church age sa chapter 3, tumaas na yung mensahe. Tumaas na yung spirit. Alright? Nasusundan nyo mga kapatid sa chapter 4. Na, si Kristo ay umangat na sa langit. Pero tignan nyo, ang bride ay nakipagkaisa kay Kristo sa pamagitan ng mensahe. Alright? So, ang sabi sa Colossians chapter 3, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama na ng pinto, which is ni Kristo. Alright? Amen? Kaya nga, iba na yung buhay natin. So, natatago na ang buhay natin kay Kristo na nasaan daw? Na nasa itaas. Alright? Na nasa itaas. Nasaan ba? Nasaan na ako? Na nakaupo sa kanan ng Diyos. Baka sa verse 4 yun. Yan, verse 3. Verse 4. Pagka si Kristo nating buhay, mahayag ay mahayag. Okay, kaya nga sabi niya dito, na natatago na ang buhay natin kay Kristo, sa verse 1 yun, marahil. Ayun. Ay, hanapin ninyo mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, nasaan? Doon sa trono. Alright, tapos pagdating sa verse 3, sapagkat nangamatay na nga tayo, at ang buhay ay natatagong kasama na doon sa kaitaasan ni Kristo. Kaya, pagdating sa verse 4, mga kapatid, ang sabi, kung mahayag na ang buhay ni Kristo sa atin, mahayag din ang kaluwalhatian. And that is the glory of the Lord. Kita niyo mga kapatid, nakikita na natin, now see, nung nawala ang open door dito sa lupa, umakyat na sa langit, kasama tayo na maiangat din sa langit, mga kapatid. Sapagkat ang ating buhay ay natatago na ngang kasama ni Kristo sa Diyos. So therefore, sabi nga ng mensahe, wala nang anumang hatol na kay Kristo Jesus. So tignan pa natin, Ephesians chapter 5, verse 6, sa English version. Sabi niya, even, Ephesians chapter 2, verse 5. Ephesians 2, 5.
Sabi niya, even when we were dead in sins, kapareho ng Colossus to, hath quickened us together with Christ. Binuhay tayo, no? Saan tayo nilagay? Verse 6. And hath raised us up. Inangat ang buhay natin together and made us sit, pinaupong together in saan? Hindi sa earthly, kundi in heavenly places in Christ Jesus. Alright, so nasusundan niyo ako so far mga kapatid. Hallelujah. Now, kaya nung sinabi sa Revelation chapter 21, verse 9, yung dinala na ng anghel si John doon sa taas, sabi niya, I will show you the bride, no? Ipapakita kay John yung bride, ay inakyat na siya doon sa taas. Hindi siya dinala dito sa atmosphere ng earthly. Kasi nga, bride ang ipapakita. Oh, hallelujah. So therefore, kailangan siyang itaas. You see mga kapatid, bakit? Dahil ang bride ay nasa taas na, kasama ni Kristo sa trono ng Diyos. O wag tayong makonfuse ha. Wag tayong kagad mag-conclude sa ating kaisipan. Magpadaloy lang tayo sa presensya ng Panginoon. Tingnan natin, alam niyo ba, pangako ng Diyos yan sa kanyang mga mananampalataya. Ang sabi sa Revelation chapter 3, verse 21, ang sabi niya, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and sat down in my Father in his throne. So, therefore, kasama sa trono ang bride, no? Now, kaya nung sinabi sa Revelation chapter 21, verse 9, na ipapakita kay John ang bride, ay inakyat siya doon sa taas, at ang nakita niya lang doon ay bundok, tsaka Jerusalem, na merong merong the glory of the Lord, na nagliliwanag. Ang sabi, her light, ang liwanag niya was like unto a stone, kagaya ng isang bato. Naunawaan natin. So therefore, yun ang bride. No? Yung liwanag sa palibot ng trono, tinatawag ito na the glory of the Lord. Yun yung bride, mga kapatid. Kaya yung verse 4 ng Colossians chapter 3, nung naiangat ng ating buhay kay Kristo Jesus, amen, nahayag din yung kaluwalhatian sa atin. Hallelujah. Isa pa, sa Revelation chapter 4 at sa Ezekiel chapter 1, yung dahil parallel nga ito, nakita nila sa itaas, yung trono ay nababalutan ng rainbow. Now, tanungin ko sa inyo, ilan ba ang kulay ng rainbow? 7. Alright? Sa mensahe, alam niyo mga kapatid, ano sabi mo? 8. 7 lang tayo. Yan po, mga kapatid, ay yung 7 color na yan ay tipo ng 7 church ages. Nasaan ngayon? Yung trono na nakapalibot, yung rainbow, at may 7, meaning to say, mga kapatid, doon sa trono na yon, naroon yung 7 church ages, mga kapatid. Revelation ito, Pinapakita ko lang, mga kapatid, yung mga simbolo ng chapter na yan, mga kapatid. So, lahat ng bride ay nakapaloob doon sa 7 church ages, ay naroon na sa trono na iyon nakapalibot. Hallelujah. So, ibig sabihin, yan ang dahilan kung bakit sinabi ng anghel kay John, halika, dadalhin kita sa itaas. Dahil doon pala makikita ang sinisintang nobya ng ating Panginoon. It takes revelation para makita ito, mga kapatid. Dahil kung walang revelation, hindi natin maintindihan ng anghel kung bakit bundok at syudad ang makikita. Mga kapatid, wala namang babae doon no? Pero dahil sa kapayagan ng mensahe, nahayag sa atin ng mensahe, mga kapatid, ang bride ay natatago sa likod ng mga lihim na letra ng bawat talata. That's revelation. Hallelujah. Isa pa, sabi rin ng mensahe, yung New Jerusalem na yan ay representation din ng nobya. Right? Pero hindi na tayo dyan pupunta, haba na tayo. Siguro in the future, if Lord willing, ay mapag-usapan din natin yan. So, gusto ko lang po sabihin sa inyo, no matter what happen, na pagsubok na gawin ng kaaway dito sa ibabaw ng lupa sa atin,
safe na yung bride. Dahil naroon na lahat ng bride sa trono, mga kapatid. Now, kung ang rainbow or ang bride ay nakapalibot kay Jesus Christ, it means ang bride ay nagliliwanag sapagkat siya yung nagniningning. Siya yung rainbow. Right? Kasi siya yung 7 church ages. Lahat ng bride na naroon. Sa makatuwid siya, ang bride, ang tinutukoy na the glory of the Lord na nakita ni Ezekiel sa chapter 1 verse 28 at nakita ni John sa Revelations 21 verse 9. Alright. So kaya ang sabi ni Jesus, hindi nyo ba nalalaman na kayo ang liwanag ng sanglibutan? You see, subalit hindi ka pwedeng magliwanag kung walang nagliliwanag sa'yo. Halimbawa, ang isang kandila. Pag nagtirik ka ng kandila, kapag nasa medyo malayo ka at medyo dark yung paligid, nagtirik ka ng kandila, merong ilaw, umaapoy yung mitsa, pero meron pang additional lights sa palibot ng apoy. Naintindihan nyo? Merong bilog na parang rainbow. Diba? Kahit itong salamin ko ang tawag yata dyan, astigmatism. Tulad yan, nakatingin ako, ito na yung ilaw, pero may something pa. Siguro dahil sa salamin ko din, medyo oily. Mga kapatid, so yun mga kapatid, so walang, yun yung ilaw na nakapalibot mga kapatid, yun yung tinatawag na kaluwalhatian ng tunay na ilaw. Hallelujah. So, si Kristo na nandun sa trono ay may liwanag. Ayun yung nakapalibot ng rainbow mga kapatid. So, sabi ng scripture, having the glory of the Lord. Hallelujah. So, nung pinakita, yun yung kaluwalhatian ng Panginoon. Hallelujah. So, nakapaligid na ilaw doon sa trono ay yun yung bride. Yun yung kaluwalhatian. Now, ang sabi ng mensahe, I'm closing. Ang sabi ng mensahe, this was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. Not the Lord. Kaya nga, marami nag-i-interpret nito Nung nakita daw ni Ezekiel chapter 1, verse 28, si Lord daw yon. Pero ang sabi ni Brian Branham, not the Lord. Hindi si Lord yon, kundi the glory of the Lord lang. Kaluwalhatian lang ng Panginoon ang pinakikita doon. The glory of the Lord, which is, yun na yung bride. Marahil sa baba mo. Ayan yata. Sige nga. Hindi. Anyway. Sige, naglagay mo lang, not the Lord Pero tatalon na rin ako sa bagong message So, hindi yun yung Panginoon ang pinakikita, kundi kaluwalhatian lang yung pinakikita, nung pinakita kay Ezekiel. Which is yun yung bride. Okay? So, now, next message. The glory of God is Jesus Christ. Ayan. The glory of God is Jesus Christ. Now, tingnan nyo. Ito yung sardines kanina. Jasper, Sardius. Pero yan, so pinakikita lang ng sentence na ito kung saan galing yung verse. Galing saan? Sa Revelations chapter 4 kanina. Now, the glory of God is Jesus Christ. Yung pinakaliwanag. But the glory of Jesus Christ is His church. Hallelujah. So therefore, mga kapatid, the bride is the mystery of Christ revealed. Hallelujah. Ang tunay na liwanag ay si Kristo. Sa pamagitan ng liwanag ni Kristo, tayo ay nagniningning. Walang sariling liwanag ang buwan, kundi sa liwanag ng araw. Hallelujah. Now, sana nakita na natin kung gaano kahalaga sa Diyos bilang bahagi ng nobya ni Kristo ang buhay natin, mga kapatid. Sana nakita na natin kung gaano tayo ka-special sa mata ng Diyos. Alright? You are a special class of people. Elected, peculiar. No? Hindi pa tapos yung buhay mo dito sa lupa ay naroon ka na sa itaas kasama na ni Kristo sa trono ng Diyos. Bakit? Binago kasi ng mensaheng ito ang buhay mo. Hindi ka na
nakikipamuhay, nakikipamatok sa ibabaw ng sanglibutan. Mas higher na yung klase ng buhay na meron ka. So therefore, ikaw ay manifestation ni Lord Jesus Christ dito sa ibabaw ng lupa. Ikaw yung kaluwalhatian ni Lord Jesus Christ na nagniningning dito sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, sa pamamagitan mo, kahit hindi elected ang katabi mo, kahit hindi elected ang kapitbahay mo, kahit hindi elected bride ang kaklase mo, ang katrabaho mo, pero dahil sa pamamagitan mo ay maaaring magkaroon sila ng buhay na walang hanggan dahil nakita nila si Kristo sa iyo. Whosoever will. Hallelujah. Pero ikaw elected ka. Ang nobya ay elected, mga kapatid. Sigurado na siya. Hallelujah. Nung nahayag ang pagka-Diyos, Godhead, nahayag si Kristo. Nung nahayag naman si Kristo, nahayag naman ang kaluwalhatian niya, which is ang bride. Hallelujah. Kaya nga sa pamamagitan mo, mabibigyan mo sila ng eternal life. No? Sa pamamagitan mo, may mga tatanggap kay Kristo. Sila yung mga whosoever will. Hallelujah. Pero maaring sa pamamagitan mo din ay mahanap ang uling bini, ang elected bride. Kaya nga, si Lord walang kamay, walang mata, walang bibig, kundi ikaw. Yun ang sinabi sa isang mensahe. Alright, so lahat tayo magsitayo. Palakpakan natin ng Panginoon. Glory to God. Now, sa susunod, pag-usapan naman natin ang dispensation of time kung loloobin ng Panginoon. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa pamamagitan ng mensaheng ito, nahayag kung sino tayo. Exactly 7:45, mga kapatid, tayo po ay umawit. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Masaya ba lahat? Hallelujah. Minsan pa, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Glory to God. That is your manifestation. The bride is the mystery of Christ revealed. Tama itong kanta na ito. In Christ alone will I Will I glory. No? In Christ alone do I glory. Glory. Maray sa kiyab si tayo. In Christ alone will I glory. Though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which God bless you, Brother Tanya. Tuloy mo na. In Christ alone I place my trust And find my glory in the power of the cross. In every victory, let me
Thank you, Lord. Diyos ng mapapurihan sa napakayamang mensahe sa gabing ito. Tunay na tayo ang bride, ang glory ng ating Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord. Tayo po'y makakapo, mga kapatid. Tayo po'y papatuloy naman. Babasa ng mga prayer request sa gabing ito. Sino man pong may naisulat na prayer request, maaari pong ibigay sa harapan. So, tayo po'y sama po natin sa ating panalangin sa gabing ito. Alam ko may gawain tayo this Friday, youth service sa Balayang. Sama natin ang gawain iyon. Nawa, Panginoon, ang manguna, maging kalakasan sa ating mga young people. Panginoon mag-provide at may mga karamdaman. Patuloy natin panalangin natin kapatid, si Brother Jom, nawa fully recovered. Ang Lord din ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Kung wala pong prayer request, alam ko may prayer request tayo. Inyo ng prayer net ng panalangin, panlakit ng ulo ko, at saka pati dito sa may, parang kasama yun sa tainga ko, at yung mga may bukol tong ulo ko dito. Hindi ako nakapagsulat sa papel, kaya personal na lang po sa inyo na humihingi ng prayer sa inyong mga kapatid. At pangalawa na kahilingan ko sa inyo sa pananalangin, isama ninyo yung anak ko, si Martiniano, sa magkaroon siya ng trabaho. Yan lang, salamat. At kung wala na pong prayer request, tayo po ay makaluhod na, Panginoon, mga kapatid.
Amen. Tayo po ay darako na sa tayo po ay kakanta mga kapatid bago tayo mag-closing prayer. Tayo po ay awitin po natin All That Really Counts. Tayo po ay tumayo mga kapatid. Solomon concluded all his vanity. Now my heart believes that it is true. Took me all this time to find reality. All I ever really want is you. All that really counts, all that's really true, all that really matters, Lord, is you. Everything to gain, nothing out to lose. All I ever really want is you. The grandest thing you know is life may bring. Where it brings eternity's bright signs. One thing I have learned in all this life I live, that there is truly nothing good but God. All that's really counts, all that's really true, all that really matters, Lord, everything to gain, nothing out to lose. All I ever really want. Isang tama kapatid. All that really counts. All that really counts. All that's really true. All that really matters, Lord, is you. Everything to gain, nothing out to lose. All I ever really want is Yes, Lord. Ikaw ang mahalaga, Lord, sa aming buhay. Ikaw lang, Lord Jesus. Wala nang iba. Sa pagwakas ng ating panalangin, nihiling ko kay Brother Dino siyang mag-closing prayer sa gabi nito. Sa pataya, yamako, salamat sa ating Panginoon. O Lord, takila namin Panginoon, muli Lord, salamat ng Panginoon sa oras tama. Lord, biyaya man na natanggap namin sa gabing to, Panginoon. Na Lord, tunay Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon. Lord, kumikilos, Panginoon, sa bawat sa amin, Panginoon, Lord, sa gabing to. Salamat, Ama, at patuloy, Lord, na dalayan namin ang mga napakinggan namin, Panginoon, sa gabing to, Ama. Lord, bigay, Lord, kalakasan muli sa aming mga spiritual, Panginoon, na pumumuhay, Panginoon, Lord. Maging, Lord, kalakasan, Panginoon, sa bawat nangihina, Panginoon. Ikaw, Panginoon, siyang patuloy, Lord, na kumilos minsan pa sa bawat isa, Panginoon, Lord.
at nang aming natanggap sa gabing to, Ama, ay patuloy, Lord, na magamit namin, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, sa ginamit mo, Panginoon, sa gabing to, sa Brother Kenneth, Lord. Patuloy, Lord, na pagpalain mo siya, Panginoon, sa bawat aspeto ng kanyang pamumuhay, Panginoon, sa ng kanyang pamilya, Panginoon. Ikaw, Panginoon, siyang patuloy, Lord, na mag-provide, Panginoon, ang bawat pangangailangan nila, Panginoon, Lord. Isa pa, Panginoon, sa oras to, Ama, Lord, kung gaano mo kami, Lord, iningatan, Panginoon, sa papunta dito, Panginoon, ay naway ganun din, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa aming pag-uwi sa bawat tahanan namin, Panginoon, ng ligtas at payapa, Panginoon, Lord. Salamat sa gabing to, Ama. Binabalik namin, Panginoon, lahat ng papuri, Lord. Pasalamat sa dakilang pangalan mo, Panginoon Kristo. Amen. 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 Hallelujah. Tayo po nagtatapos na mga kapatid. Awitin natin ang Yes, I Love You with the Love of the Lord.